Hello, Dreamers! Pag-uusapan natin ngayon ang Chapter 1 ng Memoirs of the Oratory or MO. Teka, nagawa mo ba yung homework na binigay ko last time? Nako, hindi mo nagawa? Huwag kang mag-alala. Yan pa rin naman ang homework mo at the end of this video. Bago ko simulan ang pagkukwento kung ano ba ang nangyari sa Chapter 1 ng MO, i-inform ko lang kayo na yung published copy ng MO ay mayroong mga numbers in superscript katulad nito. Meron ding commentaries at the end of the chapter na kagaya nito. Kapag meron kang nakitang superscript habang nagbabasa ka ng MO, ibig sabihin meron niyang kapartner na commentary at the end of the chapter. Halimbawa, dito sa chapter 1, merong number 60. Punta ka sa end of the chapter na commentaries, hanapin mo yung number 60 at dyan mo makikita yung additional information, further explanation or clarification tungkol dun sa information na mababasa mo sa chapter. Yung commentaries na mababasa natin ay nanggaling kina Eugene Seria, STB, Lawrence Castelvecchi, STB, and Michael Mendel, STB. Para hindi na humaba masyado yung video natin, hindi ko na i-discuss lahat ng commentaries. Kung meron kang sariling kopya ng MO, pwede mong basahin na lang yung commentaries on your own para magkaroon ka ng additional information and further clarification tungkol sa buhay ni Don Bosco. Simulan na natin ang Chapter 1. Ang Chapter 1 ay pinamagatang My Early Life, First 10 Years, Father's Death, Family Difficulties, The Widowed Mother. Ayon sa baptismal records, ipinanganak si John Melchor Bosco noong August 16, 1815. Si Margaret Oquiana ang nanay niya at si Francis Bosco naman ang tatay niya. Pareho silang farmers o magsasaka. Masipag sila at matipid. Kasama din ni Johnny Bosco sa bahay ang dalawa niyang nakakatandang kapatid na sina Anthony, na anak ni Francis Bosco sa kanyang unang asawa, at saka si Joseph. Kasama rin nila ang kanilang lola sa father side na si Margaret Zucca. Si Margaret Zucca ay matanda na at palagi ring nagkakasakit. Bata pa at healthy ang tatay ni Johnny Bosco, pero biglang binawian ito ng buhay noong magdadalawang taon pa lamang si Johnny Bosco. Sabi ni Johnny sa kanyang MO, interesado ang tatay niya sa pagpopromote ng Christian upbringing sa kanilang mga magkakapatid. Pagkatapos ng malungkot na pangyayaring ito, maraming kahirapan ang pinagdaanan ng pamilya ni Johnny Bosco. Nagkaroon ng drought o tagtuyot, kaya wala silang ani. Ang hirap noon para sa kanila kasi bilang mga magsasaka ang mga magulang ni Johnny Bosco, yung ani nila ang source of income nila. Ang taas ng presyo ng mga bilihin, may mga taong natatagpo ang patay sa mga bukid na mayroong mga damo sa kanilang bibig para sana maibsan yung kanilang gutom. Grabe yung naranasan ng mga tao noong mga panahong yun. Isang araw, binigyan ng pera ni Mama Margaret yung kapitbahay nila na si Bernard Cavallo para maghanap ng mabibiling pagkain. Kung saan-saan nagpunta si Cavallo, pero wala siyang nabili. Pagkatapos ng 2 araw, bumalik siya sa bahay ni na Johnny Bosco, pero walang dalang pagkain. Noong araw na yon, wala pang kahit anong kinakain sina Johnny Bosco. Nagpunta na rin si Mama Margaret sa mga kapitbahay nila, pero wala talaga silang mahinga ng pagkain. Wala silang makuhang pagkain. Pero alam nyo, si Mama Margaret,
Naalala niya yung sinabi ng asawa niya sa kanya bago ito mamatay. Ang sabi ng asawa niya, "Have confidence in God." Kaya naman, niyaya niya yung mga kasama niya sa bahay na lumuhod at magdasal. Shortly after praying, tinulungan na ni Cavallo si Mama Margaret na patayin ang alaga nilang guya. Kinain nila ang guya para maibsan yung gutom nila. Itong guyang ito, ang insurance sana nila or security kung sakaling meron silang emergency needs. Kasi pwede itong maibenta ng mahal sa market. Kaya lang yung nararanasan nila that time, matindi na ang pangangailangan nila, kaya naisip ni Mama Margaret na kailangan ng patayin ang guya. Noong mga sumunod na araw, mahal na cereals na nabibili pa sa malalayong lugar ang nakatulong sa pamilya to survive. Dahil sa constant hard work, pagtitipid, at pati na rin ang providential help na pagtagumpayan nila Johnny Bosco ang krisis na pinagdadaanan nila. Noong bumuti na ang sitwasyon, pati sa bahay nila Johnny Bosco, nakatanggap si Mama Margaret ng isang proposal mula sa isang suitor o manliligaw. Convenient sana yung proposal sa kanya, pero kasama sa proposal na ito, naiiwan niya yung mga anak niya sa isang guardian. Pero naisip ni Mama Margaret, "The Lord put 3 sons under my care. I would be a cruel mother to abandon them when they needed me most. A guardian could only be their friend, but I am a mother to these sons of mine. All the gold in the world could never make me abandon them." Kaya si Mama Margaret, she continued to take care of her sons. Tinuruan niya yung mga anak niya about their religion, kung paano maging obedient o kung paano sumunod, at binibigyan rin niya sila ng mga tasks o gawain na tama sa edad nila. Siya rin ang nagturo kay Johnny Bosco kung paano magdasal. Nagdadasal sila every morning and every evening. Nag-rosary din sila ng sama-sama. Si Mama Margaret nga din ang tumulong kay Johnny Bosco para sa kanyang first confession. Siya ang naghanda, nag-prepare kay Johnny Bosco para sa first confession. Ang gagawin ni Mama Margaret, siya muna ang mangungumpisal, tapos ipepresent niya si Johnny Bosco sa confessor. Ganon yung ginagawa ni Mama Margaret hanggang sa makita niya na kaya na ni Johnny Bosco na gawin ang pangungumpisal on his own. When Johnny Bosco reached the age of about 9 to 10 years old, gusto na siyang papasukin ni Mama Margaret sa school. Pero yung school sa Castelnuovo hanggang sa bahay nila, sobrang layo, mga 3 miles or 4.8 kilometers. Parang Soledad to Walter Mart Bel Air. Tapos lalakarin lang yun. So talagang mahaba-haba talaga yung distance. Ayaw ng kapatid ni Johnny Bosco na si Anthony yung ganitong arrangement. Kasi gusto niya, magtrabaho si Johnny sa bukid. Kaya naman, nagkaroon na lang sila ng agreement. Pag winter, mag-aaral si Johnny Bosco sa Caprillo na mas malapit sa bahay ni na Johnny Bosco. At pag summer naman, magtatrabaho si Johnny Bosco sa bukid gaya ng sabi ni Anthony. Si Father Joseph Lacqua ang teacher ni Johnny Bosco sa Caprillo. Siya ang nagturo kay Johnny Bosco ng reading and writing. He was very attentive to Johnny Bosco's needs, particularly his Christian education. Medyo hesitant si Father Lacqua na tanggapin si Johnny Bosco sa school niya kasi yung Becky sakop talaga ng Castelnuovo at hindi ng Caprillo. At that time, nangangailangan si Father Lacqua ng housekeeper at ang unmarried elder sister ni Mama Margaret
na si Joanne Mary Oquiana o Marian ang tinanong ni Father Lacua. Pumayag si Marian para makapag-enroll si Johnny Bosco sa school at para na rin may matuluyan si Johnny kung hindi maganda ang panahon. Si Johnny Bosco, mas matanda siya kesa sa mga classmates niya. They even made fun of him. Kaya abangan natin sa susunod na chapters kung paano naman haharapin ni Johnny Bosco ang mga bagong pagsubok. Narito ang reflection questions para sa chapter 1. Hindi kailangang sagutin lahat, pwedeng pumili lang ng isa. Sana maisulat niyo yung sagot niyo sa inyong journal o kaya naman pwede niyo ring i-type sa comment section ng post na ito yung mga sagot niyo. Number 1. Ano ang ating immediate response kapag may kinakaharap tayong mga pagsubok? Do we have confidence in God? Do we kneel down and pray? Or do we fall into despair or hopelessness? Number 2. Nagiging mabuting halimbawa ba tayo sa mga kabataan o sa mga mas nakakabata nating kapatid, pinsan, kaibigan o kalaro? Tinuturuan ba natin sila ng magagandang asal, lalo na yung mga natututunan natin sa simbahan? Magkita-kita po ulit tayo next week. Huwag po nating kalimutang magdasal ng isang Hail Mary para sa video series na ito. Kaya naman po, sabay-sabay tayong managinip, mangarap, at manalangin. And don't forget to live the dream. Saint John Bosco, pray for us. Mary, Help of Christians, pray for us. If there's one thing I can do, let me leave the tree.